Ang IBP or Integrated Bar of the Philippines, ito po ang kumakatawan sa pinakamalaking grupo ng mga Filipino lawyers, no? And of course, si Laila de Lima bilang abogada at itong si Kiko Pangilinan bilang abogado, sila Chiel Jokno, pati po sina retired Supreme Court Justices Tony Carpio and sila Ascona, mga members din po sila ng Integrated Bar of the Philippines. Subalit, syempre, hindi naman yan consolidated, but as a matter of a collegial body, nagtipon po ang 27 governors, no? Kaya nagkaroon ng 27 Board of Governors sa buong Pilipinas at isinabi nila, we may not like absolutely ang desisyon ng Korte Suprema hinggil po sa pagbabasura at pagdideklara bilang unconstitutional itong articles of impeachment na pinaakyat ng Kamara de Representante sa Senado, but we have to respect the majesty of the law and the wisdom and the integrity of the court, lalo na po ng Korte Suprema, sapagkat malinaw po pagdating sa interpretasyon ng mga batas, pagbibigay po ng definisyon sa mga aksyon ng mga ahensya ng gobyerno that includes Congress itself, the House of Representatives and the Senate, at pagdating sa iba pang sangay ng gobyerno sa kanilang mga ginagawa, kung ito po ay nagkakaroon ng constitutional question at pag-iral ng batas kung tama o hindi, ang binigyan po ng kapangyarihan ng saligang batas ay ang Korte Suprema. Wala nang iba pa. Hindi si De Lima, hindi si Kiko Pangilinan, hindi po itong si Kulukoy na Richard Hidarian na feeling expert analyst, hindi rin po si Ka Eric. No? It's the Supreme Court that is given the sole and exclusive authority to be the guardian and guide of constitutional framework and basis of law in everything that we do sa ating lipunang Pilipino na isang demokrasya. Malinaw po yun. So you can criticize intelligently and responsibly, but yung magpapahayag ka na hindi mo susundin, i-disregard mo at tatakutin mo pa ang Korte Suprema na ipapa-impeach mo doon sa House of Representatives, hindi po tama yan. Yan po ay isang pagpapakita ng scandalous arrogance na parang ikaw ang tama at ayaw mong sumunod sa rule of law at kaya mong pangibabawan ang kapangyarihan na iniatang ng saligang batas sa Korte Suprema. Dapat nga ma-cite in contempt ito si De Lima or cite in indirect contempt, no? Kasi nga outside of the court setting, yun palang paliwanag ng mga abogado, na pag direct contempt sa court, sa loob ng courtroom. Pag outside sa setting ng courtroom o actual na set up ng Korte Suprema na session, indirect contempt. So dapat ito si Laila de Lima masuspende nito o matanggal sa pagkaabogado sapagkat nasa Code of Professional Responsibility ng mga abogado, parang Code of Ethics nila yan, na kailangan gumalang ka sa korte. At yan po ay bilang katungkulan mo sa panunumpa mo bilang abogado sa tinatawag na pagiging officer of the court ka. Hindi ka pwedeng gumawa ng mga pahayag o mga aksyon na immoral at mga contradictory doon sa nagiging desisyon ng lalo na ng kataas-taasang hukuman na ang epekto ay you are subverting. Ina-undermine mo ang integridad at ang otoridad ng korte. Yan po exactly ang ginagawa ni Kiko Pangilinan, ni Laila de Lima, itong mga dilawan, pinklawan, political zombies na revive, nakabangon sa kanilang pagkalugmok dahil dito kay Marcos at kay Romualdez, no? Nilugmok na talaga ito ng mayoriya ng mamamayang Pilipino, ang bulok na politikang style ng mga sumbi ng dilawan at pinklawan. Kaya tinatawag ni Ka Eric na mga dilawan, pinklawan, sumbi. Nakipagsabwatan pa sa mga urban operatives ng komunistang teroristang grupong CPP, NPA, NDF at mga hilaw na komunistang mapagkunwari na grupo ng Akbayan ni Larissa Hontiveros, no? Lahat ng ito nagsanib puwersa
sa ilalim po ng pagpuprotekta at pagpupundo dahil ginagamit sila bilang political mercenaries at mga attack dogs para atakihin, wasakin at iparalisa ang Duterte political camp. Yan po ang role ni Leila de Lima. Hindi crusader for accountability and justice. In fact, dapat nga hindi ito napalabas, no? Kasi hindi nagkaroon ng trial at ng maliwanag na pag-establish ng guilt or not guilty or not guilty hinggil po sa kanyang kinakaharap na kaso sa drug trafficking or involvement sa pagpapalaganap ng illegal na droga sa Pilipinas at the time that she was still the Department of Justice Secretary. Hindi po yan nahatulan sapagkat na-dismiss po ang kaso on technicality, on offer to not present evidence anymore because weak daw ang kaso ng prosecution, no? Of course, alam natin maniobryo nila Lisa Araneta, nila Martin Romualdez at Bongbong Marcos. Kasi they are looking at de Lima and the group of antivirus na gagamitin nila sa pag-atake ng todo-todo sa pagwasak sa mga Duterte political groups and personalities. Lalo na laban kay Pangulong Duterte at laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya po itong ginagawa ni Leila de Lima na nag-uudyok ng uupat na huwag kilalanin ang bigat ng otoridad at ang kaseryosohan ng naging hatol ng Korte Suprema na dapat ay unconstitutional, walang bisa, bogus ang articles of impeachment. Ang gusto pa rin ni de Lima ay isantabi at ibaliwala ng Senado at ng taong bayan. Ang ganitong uri ng mga pahayag ni de Lima ay isa pong akto na lumalabag sa kanyang sinumpaan na oath as a lawyer that she will respect with utmost integrity and sincerity ang majesty of the rule of law and the integrity and authority lalo na ng pinakamataas na hukuman, ang Korte Suprema. So, nananawagan tayo, no? Kung mayroon po dyan mga lawyers like kagaya po nila Attorney Topacio, Attorney Mark Tolentino, Attorney Rolex Suplico, and among others na sumama noon nung nakaraang Wednesday, isama na rin po natin sa karagdagan o supplemental motion for citing to be cited in indirect contempt. Itong si Leila de Lima at pati si Kiko Pangilinan, no? Pero alam po natin na nagbabalanse din ang Supreme Court, no? Na hindi siya lumabas na parang vingatibo siya at onion skin sa mga kritisismong ito. Alam natin po binabalanse din nila na hindi lumabas na poderoso ang Korte Suprema. But in times na may ganito pong mga officers of the court, mga abogado, members of the legal profession, kagaya ni de Lima, ni Jokno, at ni Kiko Pangilinan, na nagmamaniobra. Pati ito si Princess Abante. Ang princess lang pong pangalan niya, but she does not look like a princess. Bakit? Ka Eric, ano ba ang mukha ng isang prinsesa? Definitely not the like of Leila de Lima. Mga kababayan, mga abogado po ito na kulukoy. Bakit kulukoy? Abogado sila, nanumpa sila doon sa tinatawag na Code of Professional Responsibility, which includes ang pananagutan nila na kilalanin at respetuhin ang majesty of the rule of law and the integrity and authority of the court, lalo ng Korte Suprema, and yet binabaliwala nila ito at tinatapakan because of their dirty political agenda. Binabayaran pinupunduhan sila Alam na natin kung ano po ang layunin ni de Lima dyan, no? Magbidabidahan, makaganti, bingatibo laban sa mga Duterte, at syempre makakakuha ng pundong malaki mula sa kaban ng bayan through congressional allocations and mga ipinamumudmud na pera ng taong bayan na nilulustay at inaabuso ni Martin Romualdez at nila Marcos. Yan po ang layunin ng mga taong ito, mga kababayan. Kaya nag-hysterical si Leila de Lima. Pero alam natin na hindi po niya makukuha ang kalooban ng Senado. Nagsalita na nga si Senate President Chis Escudero.
At binanggit niya na sa kanyang personal na posisyon, pero alam natin na nagkakaroon naman po ito ng tinatawag na caucus o mga closed door and mga informal meetings, no? Ang mga senador, lalo na po sa pagbubuo ng consensus, ayon kay Senate President Chis Escudero, sa kanyang personal pa lang ito na pahayag, wala nang bisa ang Articles of Impeachment, and from the very start, nang ideklara ito ng Korte Suprema na unconstitutional and mayroong mga paglabag na ginawa ang proseso sa pagpapalabas at pagpapaakyat sa Senado nitong Articles of Impeachment nila Tambaloslos at nila Marcos. From the very start, the Senate did not acquire and cannot acquire jurisdiction. Pag sinabi pong jurisdiction, iyan po ay kailangan para magkaroon ka ng authority. You cannot exercise authority if you cannot acquire jurisdiction. Kapag ang isang bagay ay illegal at bogus, unconstitutional po ang pagkakadeklara at ang hatol ng Korte Suprema, which is the last court of all resort of arbitration and decision. Therefore, walang valid impeachment complaints, walang valid articles of impeachment. Therefore, there is nothing to proceed or to acquire jurisdiction as a Senate impeachment court. Klaro? If there is no legal life for the articles of impeachment from the very beginning, void ab initio. Yan pong ibig sabihin yan. Void ab initio. Walang bisa, bogus, lumabag sa konstitusyon, therefore, hindi valid ang mga articles of impeachment, and so therefore, it follows also that the Senate cannot acquire any jurisdiction, both as a Senate legislative body or even as a Senate convened and constituted as an impeachment court. They cannot acquire jurisdiction and cannot exercise authority on what to do on something that has no legal life, and it is bogus, basura. Kaya dapat ibasura po ito. Kaya sabi ni Senate President Chis Escudero ay pinag-uusapan nila ng iilang mga senador, so that means may caucus nga, kung gagamitin pa ba nila na mag-convene ng Senate Impeachment Court at panunumpain pa ang mga bagong senators so that they are going to decide as a Senate Impeachment Court or just a Senate as a legislative body to dismiss all and everything about the bogus and unconstitutional impeachment articles. So dalawang entity po yan, ha? The Senate as a legislative body and the Senate to be constituted or to reconvene as an impeachment court. Sa punto de vista ni Senate President Chis Escudero, why will you need something as an impeachment court of the Senate if there is nothing to convene about, because you cannot exercise or acquire jurisdiction on something that is bogus and unconstitutional from the very start? May punto po siya doon. Bakit mo pa i-convene o bubuuin at ipagpapatawag ang kapulungan ng impeachment court ng Senado kung hindi naman pala valid at walang bisa sa batas at sa ligang batas, lalo na ang articles of impeachment? So you don't need to have a Senate impeachment court to be convened. You just need the Senate as a legislative body na ipabasura na totally ang isang bagay na mula't simula pa ay basura naman talaga.